interview ni Malutikia, no? Requested ng ating tropa peeps and neighbor. Pakinggan na natin ha. Tapos reaction na natin. Pakinggan natin ha. Sa bagong kalaban ni Claire Castro, yan na ngayon ang bago. Wala naman pala to. Grabe naman pala. Walang yang intro. Walang ya pala intro nito ni Corina Sanchez eh. Bagong kalaban parang she already activated the mood na pang mali eh. No? Ang tanong, papalag ba ng mukhang Yung title. Professor Malutikia is in the house, political analyst, pollster, and columnist. Ayan, pero hello. baboy na baboy nga, no? Ay, Porky. sorry. Porky pala. Porky, no? Miss Montreal. Is that a badge of honor that you are now the nemesis of the presidential information officer? Hindi naman, pero kung gusto mong turuan yung communications, kung gusto mong turuan ng... Ayos nagtuturo, ganon. Journalist! Baboy na journalist. Joke lang! Sorry. Hindi. House, political analyst, pollster, and columnist. Ayan, hello. Is that a badge of honor that you are now the nemesis of the presidential information officer? Hindi naman, pero kung gusto mong turuan... Wait nga lang. Pasampal nga. Ay, yun! Ganon! Solid! Dapat mga solid na ganon. Di ba? Back in business. Sa pa nga. Baboy ka ha. Okay na. Turuan yung communications, kung gusto mong turuan ng paano ba ang political communication, political strategy, it's a badge of honor kasi kailangan natin turuan kasi yung mga nasa comms, baka akalain siya yung modelo. Diba? Ayun pa, si Baboy Torny, dinadali ka, tuturuan ka daw. Grabe, yun yung pagturo mo, yung mambintang. Guys paalala ko lang ang nangyari doon sa eksenang yon, etong si Baboy tuloy, si Malutikia, ang ginawa niya, no? Ang ginawa nito ni Malutikia kasi, 'di ba? Parang nagpapapansin siya kay Attorney Claire eh. Maraming mga discussions and then it's all syempre yung mga current na nagaganap. Nauna kasi si Attorney Claire na interviewin. And then afterwards, sumunod tong si Malu. Pagsunod ni Malu, parang ang nangyari kasing eksena is ibinintang niya kay Attorney Claire yung na alam daw ni Attorney Claire kung nasaan. 'Di ba? Yun yung sitwasyon na kung saan sabi niya, ako hindi ko alam kung nasaan pero mukhang alam ni Yusek Claire. Parang ganoon. So, yun pala yung gusto niyang sabihin kung paano ituruan. Turuan kung paano manturo. Para ituro mo. Ganun ba yon? Gusto niyang ituro kung paano magturo. Kung paano mambintang. Kung paano pagbintangan yung ibang mga nandun i-accuse na alam. Tapos pagkasabi nung pagkagumanti sa'yo, sabihin mo, yan ang propaganda. Tayo kay Malutikia. Hindi natin na topic to no? Nakaligtas eh. Ito talaga si Porky Ayup eh. Mahirap naman kung hindi tama dun sa basic na lang napakahirap. Kasi kapag si Yusek Claire naman ang nagsasalita on her own, maganda, very impressive. Pero ano ba nangyari sa inyong dalawa? May nakatapat siya na may impormasyon na hindi siya handa? Oo, parang hindi naman dapat kami magkasabay. Oo daw. Kita mo, hindi ka na nakikinig sa tanong eh. Meron ba siyang na hindi siya handa? Meron bang tanong na hindi siya handa? Hindi, sana ang sinabi mo, meron kasing tanong na propagandahan ng dating. Ganon. May dinimanda yan si Porky. Mami Perea. Kaya nga para sinabi ni ni Boss Tax eh. Kung sino yung dinimanda, ayaw naman sabihin eh. Hindi yan political analyst si Malutikia, kundi administration heckler. Ay, mabigat ang parata.
Oh. Oh, go, Attorney Claire. Oo nga. Tama lang, tama. Kaya Attorney Claire tayo. Sampal nga. Oy, Malu. Eh, sinasabi ko sa'yo eh. Hindi naman ang permiso ko kung willing daw ako. Kasi siya yung unang guest. Hiningi ako ng permiso. Okay ba magsama kayo? Sabi ko sa akin, okay. Ewan ko sa kanya. So, Kita mo, meron ka kagad pa ganun kasi. Okay naman eh. Alam mo, nansusutil ka, tapos nung niresbakan kita, iyaking kang porky ka. Yun ang mali eh, iyaking ka eh. Bigla ka Hindi, maganda, alam nyo, yung magandang asaran, pwede naman eh. Yung batuhan lang kayo ng kulitan, pero walang ad hominem or walang, demanda kita. Maganda makipagkulitan ng ganun sa... siguro pumayag, kaya ganun yung pagkalatag nung TV show na yon. Oo. Hindi niya siguro alam na ako yon. Napag-usapan ng Ghost Projects. Oo, di ba? At hindi niya rin alam na ididiin ko. Kaya nga ang parati kong sinasabi, nandun ako dahil mahal ko ang Pilipinas. Patay tayo sa'yo, Porky, oh. Kung mahal mo Pilipinas, sana hindi ka supporter pa rin ni Digong hanggang ngayon. Diba? Sana hindi mo, bali-balita, dinodoktor mo daw. Totoo ba yun? Yung survey? Kaya magtatanong ako ng directly sa kanya. Ano mo? Question. Kasi nung kay Gutese, kasi tinanong kami, ano nangyari kay Kudesa? So sabi ko, Kita mo, yan ba? Gusto mo ituro? Sinong Kudesa yan? Sino nanay mo? Kudesa daw eh, di ba? Sino yung Kudesa na yan? Tingnan mo nga ulit. kaya ang parati kong sinasabi, nandun ako dahil mahal ko ang Pilipinas, kinumbida ako. Kaya magtatanong ako ng directly sa kanya. Ano ba yung offensive? Ano mo? Question. Kasi nung kay Gutese, kasi tinanong kami, ano nangyari kay Kudesa? So sabi Kudesa. Mali ka na kagad eh. Diyan pa lang, meron ka ng mali. Porky naman eh. Parang si Robin, no? Sabi ni Robin, kahit sunugin niyo po ako dito, no? Mangangamoy Duterte po tayo, no? At si Malutikia naman, kapag sinunog niyo po ako, mangangamoy adobo. sabi ko, yung nakakatuwa, yung sinabi ni Congressman ko, dahil practically, kinonfirm niya yung testimony ni Gutesa. Tapos, Natutuwa daw siya. Bobo! Paano naging ano yun? Very selective lang yung pag-admit ni Saldico. Sabi ni Gutesa, nag-deliver din po kami, no? Kay Saldico po, nag-deliver po kami. Pero kay Saldico po, dinaan po muna namin 48 po na 48 po kami na bag na maleta. Tapos po pagbaba po namin ulit, isasakay po ulit namin 35 na lang po. Kinupitan po ni Saldico. Sabi ni Saldico, kahit kailan hindi ako tama si Gutesa, nakapag-deliver, nagtrabaho din siya sa akin at nakapag-deliver siya. Pero mali po na ako po ay kumuha ng pera. Wala na, di ba? Choosy lang, choosy. tinanong sa akin, alam niyo ba kung nasan si Gutesa? Ang sagot ko, baka gusto niyo itanong kay Yusek yun. Bakit ko sinabi yun? Kasi, Ano baka gusto itanong sinungaling? Hayop, walang iya, baboy! Sinungaling. Kung sabi mo, alam yan ni Yusek Claire. Hayop na yan, Sinungaling, no? Wala to. Aasarin mo pa si Ma'am Tess Paraon, when you're the spokes of government, you represent government, right? You represent the office of the president. You represent the state. So kaya ko siya binigay. Sa amin naman, wala doon sa gobyerno. She was offended by that. So, kaya doon nagsimula. Hindi, nambibintang ka kasi. Mali ka din naman talaga ron. Dapat aminin mo na baboy ka. Mali!
Dapat aminin mo na mali ka, hindi yung ano. Ano masasabi mo, Atty. Claire? Parang kabayo. Ayun. Ba? Parang kabayo na kaganon. Tawag ito. Oh, parang kabayo eh. Ito may pangharang. Diba? Oh. Speaking of kabayo, mapunta tayo sa kabayo. Kabayo pala eh. Meron ako sound effect na bago rito eh. Ayan! Pasok, Libayan! On the corner, on the right, Libayan is taking over. Attorney Caballo nangunguna na. Yan, taking from the inside. Attorney Libayan winning the race. Wala. Next time. Oh, sige. Na sandali lang, ba't ka ma-offend eh? Ikaw, representative ka ng estado dito. Pwede namang sagutin. Pwede sagutin na directly, di ba? Directly, Oy. yes. Tapos sabi niya, Parang hindi alam ni Corina nangyari. Wala talaga, nanggagaslight to. Sabi ko sa iyo, attorney Claire eh. Ingat ka sa mga pinagkakatiwalaan mo. Pagka ganyan hilat siya ng muka, kahit kailan si Corina, hindi rin ako hindi ako bumilib dyan eh. No? Pero ganun siguro, no? Para medyo mas intriguing, mas entertaining yung ano mo, no? Kailangan mo talaga magganyan, no? Di naman pwede naman sagutin, sabi. Minsan di mo alam kung sino kakampi mo eh, no? Kung sinong tama o ano eh, nangungupal lang eh. no, mali nga yung grammar na sinabi, pero hindi ko na rin pinansin. Mali pa din yung grammar. Kailangan na. Mali daw yung grammar. Gago talaga to si Malutikia. Nanonood ka kay Kabayo? Pucha, ayop na yan oh. Si Kabayo, kinakabayo lang namin dito yun. Di ba, inano na natin si Kabayo, tinuro na natin yung tamang grammar. Na okay lang yun. Si Raula talaga to si Baboy, si Babsi oh. Langya ka, Babsi. Hindi mo hinahanap kay Marcoleta. Oh. Labo ng ano eh, no? Asa na, mapakita ba ulit? Na-play na natin dati yun eh. To put into someone, di ba? Let me put it this way. Oh, ganon. Let me put it to you. Oh, yun yung ano eh. Parang direct na inano. Oh, kunyari, I put it to him directly. Hindi ano yun. Nagpakita tayo ng mga example dito eh. Dahil para pabulaanan si Balugang Kabayo. To, puro mga animal to mga kumakalabang kay Atty. Claire. Atty. Claire, bakit? Pati inaaway ka ng mga hayop. Kundi baboy, kabayo. Kundi kabayo, aso. Oink, oink. Tapos binalikan ko uli na, why don't you say it in a nice way? So you don't insult the public listening to you. Hindi ba pag spokes ka, malumanay ka? So, communications 101 kayo, right? Then, Malumanay. Nakita mo ba si Bakla? Si Bakla Harry Roque? Nung spokes? Nagtatantrums pa nga yun eh. Paano na lang si Trixie? Si Trixie halos kainin yung mic nung spokes siya ng ilang araw. Para sabihin ko sa'yo Babsi, garapata ka lang kay Yusek. O yan, garapata lang. O sige. there. Oo. Tapos sabi ko, paano maiintindihan ng taong bayan kung di Malumanay. Ito pala yun naisip ko na, si Trixie Angeles. O, di ba si Trixie Angeles?
Malumanay nga pero ang laki ng bunganga. Kaya nga tinanggal kagad yun eh. Kasi ilang araw pa lang na nag-spokesperson, siya nakakailang mic na. Nalulunok yung mic. SpongeBob. Kaya nga eh. Okay na medyo ano ka. May passion. Kaysa naman yung kakainin mo yung mic. Tapos si Ari Roque nagtatantrums parang bakla. Jill ang spokes. So siguro she was offended by that. I wasn't planning to offend her. But did you make up after the interview? I reached out. Ako ang nag-offer ng hand. And yung tatlong host doon nakatingin. So she had to, offer at nagbeso-beso. So yung picture na linabas, talagang nakangiti naman kami. Sa akin naman. Ayos ah. So, wala to, demonya to. Ganyan yung mga talagang naturalesang ugali ng mga demonya. Maaamoy mo kaagad yung baho niya eh. No? Grabe, no? Talagang hinusgahan niya na eh. Tapos the way she said it pa, hindi siya talaga nag-aalinlangan na makaka-offend or makakabuisit or makakaasar. And she's doing it in a way na talagang natural. Yun yung ugali niya eh. No? Kababuyan. Yan ugali mo, Brad. Kababuyan ka. Biruin mo. Parang hinusga niya na. Inabot ko. Ako talaga nag-reach out. Pinakita ko eh. And inabot ko yung kamay ko eh. Ang problema, nakita ng mga host. Kaya kumamay na rin siya. Wala siyang magawa. Parang gano'n ang buwan siya. Hayop sa propaganda, no? Hayop sa propaganda. Sabi ko sa inyo eh. Walang masama yun eh. Sa isang demokrasya, pag nagtapunan kayo ng mga posisyon, sa dulo, dapat iniiwan mo na yun. But in your assessment, she was not prepared to answer, especially about not only Gutesa, but the facts and figures about the Ghost Project. So I was so surprised. Di ba, if you're the spokes or Ha? Wala rin talaga to si Corina. Isa rin kupal to si Corina eh. Sabi ko sa inyo eh. No, kaya pagka si Mar Rojas pumasok ng i-boycott natin yun. Siyempre, Yusek Clear tayo eh. Di ba? Extension tayo dito ng ka-clear. Wala to. Wala tong baboy na to, tsaka tong isang Botox Princess. Hindi, Botox Queen si Aimee. Alam nga naman, di ba? Alam nga namang maunahan niya pa si, di ba? Si Aimee. Botox Queen si Aimee. Botox Princess. Si Corina. Joke lang, Corina. Baka maasar ka. Kupal ka pa naman. whatever her name is, I usually call her the official barker. Okay. Right? So, Hindi mo maalala ang pangalan niya. Grabe ka hindi naman. talaga. Oo, Claire Kaya Castro. BFF ako. Pero nung nandun ka, naalala mo yung pangaran. Baka alam yan ni Yusek Claire. Tapos hindi mo maalam, itong programa na to, especially this episode, punong-puno ng kademonyohan to. Na hinayaan naman ng demonyang host din. Demonya kayong dalawa. Biruin mo to si Corino. Grabe, dati binalahura ni Binalahura ni Botox Queen. Sabi ni Aimee, grabe, tindi ng pagkakabotox mo ah. Baka masapawa mo pa ako. Sabi niya, hey Corina, I thought you're gonna be leaving the country, mother... Naalala niyo ba yon right after ng election? Di ba? Sabi ni Botox Queen kay Botox Princess, Oy, Botox Princess, I thought you're gonna be leaving the country. Buti andito ka pa, hayop ka.